pa. Dahil sa panahon ngayon, puro na teknolohiya ang pinagbibigyan ng halaga. Estudyante, sa makabagong panahon, may pag-aasa pa kaya? Pag-asa, pag-asang may ahon ng ating bansa. Kung napapansin nyo, estudyante noon, nagsusumikap makapunta sa eskwelahan kahit malayo ang tahanan. Estudyante noon, kahit isang notebook at ballpen lang ayos na. May sulat ng mga lesson at kanilang mapag-aralan. Estudyante noon, 5 piso okay na. Pero ngayon, kulang pa ata ang 100 panlibre sa barkada. Estudyante noon ay respetado at disiplinado. Hindi matitigas ang mga ulo. Kung uutusan ng guro, ay sinusunod nila ito. Oh, ikaw, kayo, napapansin niyo ba? Sa pag-ising sa umaga, kahit may muta pa yung mata, pag si cellphone agad ang inuuna, makachat lang yung jowa. Gabi kung saan sila naglalaro ng online games katulad na lang ng ML at Dota, hanggang sa mabutan na lang sila ng umaga. Minsan nga, hindi na sila naliligo dahil pagod at puyat na, plus malamig pa yung tubig sa umaga. Estudyante ngayon, babad na sa social media, naaapektuhan na ng teknolohiya. Sa gawaing bahay, tamad na. Kung uutusan mo, sisigawan ka pa. Alam niyo ba, yung pinipressure agad yung sarili dahil sa sandamakmak na takdang aral na binibigay sa kanila, pero yung sagot naman sa Google kinukuha. Yung ang ganda na ng plano, mag-group study daw kayo. Pero ano nangyari? Nasa falls, dagat, at doon naliligo? Bakit? Food trip na ata to. Kaya yan ang dahilan bakit ang liliit ng plato. Yung nakakalungkot lang isipin kasi merong mga estudyante dinadamay ng mga guro sa kanilang gawain. Picture dito, picture doon, gagawa ng memes tapos ipopost sa social media tapos doon magre-react ng haha. Hindi man nila pinagbibigyan halaga ang pagod ng guro. Matuto lang sila. Karamihan sa mga estudyante ngayon, wala nang dignidad, respeto at prinsipyo. Basta makasabay lang sa uso. Minsan nga nakakasakit na sila ng ibang tao. Yan ang mga estudyante ngayon. Hindi na alam ang limitasyon. Limitasyon sa paggamit ng social media at sa mga ginagawa nila. Pero natutuwa ako kasi meron pa rin mga estudyante todong magsusumikap, umabot lang ang pangarap para sa pamilya nilang naghihirap. Kaya sa mga estudyante na naririto, makinig kayo at unawain mabuti. Sa bawat luha at pagod ng ating mga magulang, isasakripisyo ang kanilang buhay at iaalay para sa ating kinabukasan. Kaya estudyante, sa makabagong panahon, bigyan ng limitasyon at wag gamitin ang teknolohiya sa paraang hindi ito makakasira. Oo, malaki man ang agwat ng pagbabago, pero natutuwa ako kasi meron pa rin mga estudyante na may mithiin sa ating bayan at para sa magandang kinabukasan.